Good evening. Welcome to Weekly Habit. Uh, Ngayon ay pag-usapan po natin ngayon is ang topic po ngayon ay Proverbs 8. Before po tayo mag-start, tayo ay manalangin muna. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa opportunity, sa oras na ito, na ginagamit mo ako as a vessel of your word, Lord God. I ask for the wisdom and knowledge, Lord God, na nagmumula sa iyo, and Lord God, na ikaw ang patuloy na manguna, Panginoon, Lord God, na ma-explain, Lord God, to explain, Lord God, yung revelation mo, Panginoon, yung word mo sa oras na ito, Panginoon. Patuloy po namin, Lord God, pagbubulay-bulay ng iyong salita, Panginoon, Lord God, at patuloy na gabayan niyo po kayo, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, sa iyong papulit pagsamba, Panginoon, Jesus mighty name, Lord God, Amen. Yung topic natin ngayon is about wisdom, Proverbs 8. Babasahin ko muna po sa version ng ERB. Sabi dito, listen, wisdom is calling. Yes, understanding is shouting for us. Wisdom stands at the top of the hill by the road where the paths meet. She is near in the entrance to the city, calling from the open gates. I am calling out to all of you. I am speaking to everyone. You who are ignorant, learn to be wise. You who are foolish, get some common sense. Listen, I have something important to say, and I am telling you what is right. My words are true, and I will not say anything that is wrong. Everything I say is right. There is nothing false or crooked about it. These things are clear to any intelligent person. They are right to anyone with knowledge. Choose discipline over silver, and knowledge over the finest gold. Wisdom is better than pearl, and nothing you desire compare with her. I am wisdom. I live with good judgment. I am at home with knowledge and planning. To respect the Lord means to hate evil. I hate pride and boasting, evil lives and hurtful word. I have good advice and common sense to offer. I have understanding and power. With my help, kings rule, and governors speak good law. With my help, leaders govern, and important officials make good decisions. I love those who love me, and those who love me will find me. With me there are riches and honor. I have lasting wealth to give to you. What I give is better than fine gold. What is I produce is better than pure silver. I lead people the right way, along the path of justice. I give riches to those who love me, and I fill their houses with treasure. The Lord made me in the beginning, long before He did anything else. I was formed a long time ago, before the world was made. I was born before there was an ocean, before the stream began to flow. I was born before the mountain and hills were set into place, before the earth with field were made, before the dust of this world was formed. I was there when He set up the skies. When I drew a circle in the ocean to make a place for the land, I was where when He put the clouds in the sky and made the deep spring flows. I was there when He set the limit on the sea to make it stop where He said. I was where when He laid the foundation of the earth. I grew up as a child by His side, laughing and playing all the time. I play in the world He made and enjoy the people He put there. Now, children, listen to me. If you follow my way,
you will be happy to listen to my teaching and be wise. Don't ignore what I say. Whoever waits at my door and listen to for me will be blessed. Those who find me find life, and the Lord will reward them. But those who do not find me put their lives in the danger. Whoever hates me loves death. Amen. Para sa akin po, yung Proverbs, para siyang introduction ng Book of Proverbs. Dito pinapaliwanag, pinapakilala, ini-introduce si yung wisdom. And dito pagka hinimay natin yung pinaka verse by verse niya o mga dito yung revelation sa akin ng Lord, yung verse 1, sabi nga dito, listen, wisdom is calling, yes, understanding is shouting for us. Wisdom, parang siya, yung wisdom, kung mapapansin mo siya dito, kino-call out yung attention natin. Kino-call out yung attention natin, parang kung sa friend o pinakalabit na tayo ng Lord, and doon gusto niya mag-speak sa atin yung wisdom of, and yun nga yung gusto niya makipag-interact sa atin, gusto niya makipag-usap sa atin, and through wisdom. Sabi nga, kahit na magkakausapin natin, kung ito naman si understanding, siya yung nagbibigay, siya yung nagpapaliwanag dun sa sinasabi ni wisdom. Okay, and dun nga sa natin, sa dun sa word natin, halos lagi sila mag-combination, di ba? Kung mapapansin mo pagka nagbabasa ka ng Bible through the Word of God, nandun yung wisdom na nauunawaan mo yung verse, and si understanding naman means siya yung nagbibigay ng deep understanding do sa wisdom na binibigay sa atin ng Lord do sa revelation through the Word of God. And yun, sabi nga dito, yung sense nito, sabi, hindi mo mauunawa yung sinasabi ni wisdom hanggat hindi pinapaliwanag ni understanding kung ano ba ang ibig sabihin ng wisdom o yung word na sinasabi, yung revelation sa atin ng Panginoon. And do sa verse 2 naman, sabi dito, wisdom stand at the top of the hill by the road where the paths meet. Dito sa verse 2 na to, dito nag-i-speak yung wisdom. Yun nga, si wisdom, siya din si Holy Spirit, siya rin yung through the Word of God. Halimbawa sa Word of God, habang nagde-devotion tayo, habang yun nga, yun na-explain ko nga kanina, yung pag natin through the word of God, ini-explain, binibigyan tayo ng wisdom ng Lord para maunawa natin yung word, and dun din nagre-reveal, or dun din tayo tinuturuan ng Panginoon sa katulad sa pagka nagwo-worship, pagka sa yung through the word, sa by lyrics nangyayari dyan. Minsan pag nagwo-worship tayo sa Panginoon, minsan doon sa pag-worship natin, doon ang nangyayari, nag-i-speak din si Lord. Doon minsan nandun yung wisdom, and may mga revelation siya word by word, and doon sa na yun, doon sa worship na yun, kadalasan
kung ano yung gusto niyang ituro sa atin through the worship. 'Di ba, alam naman natin dito sa APN, lahat ng lalo na pagka Sunday service, 'di ba, yung mga worship natin, yung line up natin ng worship is nakakonect do sa word of God, and through the ano line up natin, yung message ng worship natin is nakakonect do sa word, and doon nakikita natin na mas the more na pagka nag-worship tayo, nakikita natin doon yung kung paano nangungusap sa atin ang Panginoon, kung ano yung gusto niyang ituro sa atin, sa kung anong gusto niyang ituro sa atin, kung ano yung gusto niyang i-reveal sa atin, 'di ba? Kung ano dapat correct sa puso natin, sa spirit natin, yun, yung mga ganun. And yun nga, ganun din pag nakakapasok tayo sa presence. Halimbawa, 'di ba, pag nag-worship tayo, pag napunta na tayo sa high worship, doon mararamdaman mo na yung presence ng Lord. Doon sa presence naman ng Lord, doon, 'di ba, pagka na-encounter mo na yung word ng Lord, nandun yung may possible na doon nakikipag-interact si Holy Spirit, and nandun as a form of wisdom. Yun ganun din sa mga gathering, sa mga activities sa church, yun, sa friends, sa mga event, yan, doon pinapakita na doon nangungusap sa atin si Holy Spirit, or yung wisdom, or yung word of God. And dito naman sa verse 3, sabi dito is, she is near the entrance to the city, calling from the open gates. Yung habang binabasa ko to, yung gates dito, ito yung isa symbol of yung open, yung pagiging open yung mind natin, open yung mind or yung soul natin. Dun yung pagka once na yun na yung 'di ba, pagka nagpi-pray tayo, kasi halimbawa nagpi-pray tayo, nag-worship tayo, nagbabasa tayo ng word, nag-a-align kasi yung body, soul, spirit natin. Pagka nag-a-align yung body, soul, spirit natin, yung natatouch natin yung spirit. Pagka nagtatouch natin yung spirit, nangyayari na yun, yung conscious mind natin, o yung natatouch natin yung spirit, and doon nararamdaman natin yung presence ng Panginoon. Kaya minsan yun nga, nakikita na yung, kaya 'di ba may word na speaks, acts, and communicate, 'di ba? Yung si Lord, 'di ba, speaks, acts, and communicate doon na natin, through consciousness natin, through soul natin, through soul and spirit natin, na-acknowledge natin yung presence ng Panginoon, and nakikita natin nararamdaman natin yung presence ng Panginoon, and doon nakakapag-interact tayo sa Lord. And dito naman sa Proverbs sa 4 and 5, I'm calling out to all of you, I am speaking to everyone. You who are ignorant, learn to be wise. You who are foolish, get some common sense. Yun, ibig sabihin, itong word na to, kung mapapansin natin, si Lord talagang oras-oras, minuto, segundo ng buhay natin, lagi tayong lagi si Lord nakikipag-interact sa atin. Ngayon sa atin kasi,
sa sobrang attachment natin sa mundo, minsan hindi tayo makakonect sa kanya. Ngayon, para maano natin, ma-recognize natin, kailangan natin para tayo, to read the Bible, yan, to pray, to worship, di ba? Sa devotion, doon pwede tayo makapag-interact sa Panginoon. And yun, doon sa Word of God, nagbibigay ng wisdom si Lord doon. Tapos doon sa sa prayer natin, minsan ang nangyayari doon, nagbibigay si Lord si Lord doon, nag-i-start na nagkakaroon tayo ng deeper relationship sa Panginoon pagka nagkakaroon tayo ng devotion, sa prayer natin, ganun. Kasi habang nagpi-pray tayo, habang pumapasok tayo sa presence ng Panginoon. Ngayon, pag-enter natin sa presence ng Panginoon, doon natin nakikilala, doon natin nakakausap yung Panginoon. Sa pakipag-usap natin sa Panginoon, doon tayo, dahil spirit nga yun, nag-move tayo sa spirit, merong mga bagay-bagay na pinapaliwanag through spirit si Lord, yun, ganoon. Ngayon, minsan ang ginagawa niya, halimbawa, tayo may gustong baguhin sa pakipag-pray natin sa Panginoon, doon tuturuan tayo. Halimbawa, kulang tayo sa love, si Lord nagtuturo ng deeper pa sa love. Ganun ang ginagawa ng Lord para and dito naman sa sa 6, 7, 8, 9, listen, I have something important to say, and I am telling you what is right. My words are true, and I will not anything that is wrong. Everything I say right. There is nothing false or crook about it. These things are clear to any intelligent person. They are right to anyone with knowledge. Dito sa sa word na to, sabi nga, si Lord, ang Book of Proverbs o ang wisdom, siya, pagka nag-speak up siya, lagi siya nagtuturo about sa natin, about kung paano tayo makakalakad ng tama sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Dito, ang nangyayari dito, habang nakakonect tayo sa Spirit ng Lord, doon unti-unti binabago ng Lord yung yung puso natin. And yun nga, through wisdom and understanding, mauunawa natin kung ano yung gusto ng Lord para sa atin, di ba? Kung paano natin tatahakin, paano maging mabuting anak ng Diyos, kung paano lakaran yung kalooban niya, kung paano lahat andun na lahat. And sa verse 10 to 11 dito, pinapakita dito na piliin natin yung wisdom, 'di ba? Wag nating sabi nga, wag na yung do sa 10 and 11, ang nakalagay kasi diyan, choose discipline over silver, and knowledge over the finest gold. Wisdom is better than pearls, and nothing you desire compare with hair. Ibig sabihin,
minamagnify dito kung paano natin i-value yung wisdom, yung once na nag-speak na si Lord sa atin, si Lord o yung Holy Trinity, si Holy Spirit o ano, habang yun nga, pagka tinuturuan tayo o nag-speak out sa atin ng Panginoon, yun nga yung sinasabi rito na ano natin, mas i-magnify natin, magkaroon tayo ng reverence sa word niya. Huwag nating ipagpalit yung presence ng Lord sa mga bagay-bagay dito sa mundo na pangsamantala lamang. Yun yung ibig ito yung resibo dito. And yun nga, dito naman sa sa verse 12, yun dito sa yung the value of wisdom, sabi nga dito pinapakita yung value ni wisdom. Yun nga, sabi nga, simula't simula pa, hindi pa nakikreate yung mundo, hindi pa nandun na sila. Ngayon, ibig sabihin through maraming gustong ituro ang Lord sa atin. And yung pag natin, do sa last natin, sabi, bakit natin kailangan ng wisdom dito? Kasi through the wisdom, tinuturuan tayo ng Diyos na makipag-interaction tayo sa Kanya, na makilala natin ang Diyos, hindi lang na dahil nabasa natin, kundi totoong ang Diyos na nakikipag-usap sa atin. And yung pangalawa na nakikita dito is ina-align tayo ng Lord, ina-align tayo sa presence niya, ina-align niya yung lakad natin, yung pag-walk natin sa Kanya, yung desire natin. And yun nga, dito through wisdom din, sa pagtuturo niya, sa pagre-reveal niya, nire-reveal ng dito kung anong klaseng Diyos ba yung pinaglilingkuran natin. Pangalawa, inaano rin niya kung paano tayo, ano ba yung nasa puso ng Lord, ano ba yung nasa puso ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Dito nire-reveal din ng Holy Spirit kung ano mayroong puso ng Lord, at kung paano tayo makakasunod sa gusto kalooban ng Panginoon. And yun yung mga revelation ng Lord. And dito patuloy tayong humingi ng wisdom and knowledge sa Panginoon. Pag nagpe-pray tayo, patuloy tayo through prayer. Doon natin maano yung natin sa Panginoon, kung paano tayo makipag-interact sa Panginoon. And dito na po tayo magtatapos sa natin po. Salamat po sa pakikinig, and I hope na marami po tayong natutunan doon sa Proverbs 8. And muli, thank you sa pakikinig, and tayo ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Jesus, we praise you and glorify you, Lord God. Thank you po sa Proverbs 8. Thank you po sa wisdom na binigay mo, sa revelation na binigay mo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na saliksikin pa po namin ang iyong salita, Panginoon. The more, Lord God, na
magdidip pa po kami sa iyong salita, Panginoon. And Lord God, patuloy, Panginoon, na malakaran namin, Panginoon, at magampana, maano po namin kung ano po, Lord God, yung ah, nais mo sa amin, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord God, and Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, pagmamahal, and sa protection na binibigay mo sa araw-araw, Panginoon, sa amin. Sa iyong papuri pagsamba, Panginoon, in Jesus' mighty name, Lord God. Amen and amen.